Ayun, sige po. No, sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon na ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na napakabuti ng ating Lord, Napakabuti ng Lord sa bawat isa. Sige nga, bibigyan natin sa Panginoon yung pinakamataas at pinakamalakas nating palakpak po, Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, church, na bago tayo magsimula, tayo po na ay manalangin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, tuloy nga, Panginoon, na maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw, sa panibagong umaga po na binigay niyo po sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, sa araw nito, sa umagang ito, dalangin po namin ang iyong presensya na pumigitna sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, sa iyong gawain. Dahil tunay nga, Panginoon, kami po'y nagpupuri, kami po'y sumasamba, kami po'y umaawit para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na yakapin niyo po ang bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Ang iyong gawain na ito, Panginoon, at tunay nga na siyang ikaw ang manguna sa gawain mong ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo pinakamataas sa papurit, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Sige nga, minsan nga. God is good. Grabe! Grabe. God is good! Amen. Sige, bawasan po na natin ang echo. Parang sobrang lakas ng echo natin. Ayan, okay na. Hallelujah, Jesus. Sige, church, sa umagang ito, tayo umawit para sa ating Panginoon, Damhin natin yung presensya ng Panginoon sa umagang ito, Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Fill this place, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamastan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo. Yes, Lord. Sige, church, na minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamastan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamastan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo
tayo umawit na nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sige, church, no, minsan pa nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran. Yes, Lord. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, sa buhay ko, sa buhay ko, yes, Lord, sa puso ko, puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan sa church, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, tuloy nga, Panginoon, na maghari ka sa amin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Maghari ka sa buhay ni Pastor Vic ngayong araw na ito, Panginoon. Maghari ka sa church na ito, Lord, sa iyong gawain. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na thank you
po. Thank you, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, sa umagang ito kami po'y patuloy na aamit sa iyo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, Panginoon. Hallelujah. Sige, church, na tayo umamit. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Yes, Lord, tuloy nga. Ang patuloy namin isisigaw sa buong mundo ang iyong kadakilaan. Patuloy namin isisigaw sa buong mundo ang iyong ngalan. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Gawin nga, Panginoon,
na kami po ay patuloy na aawit sa iyo. Kami ay mananatili sa iyong lilim. Hallelujah, sa iyong silong, Panginoon. Yes, Lord. Sige, church na tayo, mami. Panginoon ang nais mo. Panginoon ang nais mo. Kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa'yo lamang. Yes, Lord. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, yes, Lord. Tunay nga na ang pagpuri namin ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo
church, nabigyan natin ng isang mataas na palakpak ang ating Panginoon, yung pinakamataas at pinakamalakas nating palakpak para sa ating Panginoon. Dahil tunay nga na karapat-dapat siyang purihin at karapat-dapat siyang sambahin. Yes, Lord. Thank you po, Father God. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes! Hindi. Sige, muna po tayo, sige na, minsan nga, buhay ng mga dugo. God is good? Ay, ang mahina, wala pang energy. Nag-almusal na po ba ang lahat? Nag-almusal na. God is good? Grabe! Grabe? God is good! Amen. Hindi nga na napakabuti ng ating Panginoon. Energetic tayo tuwing linggo. Diba dapat mataas yung energy natin? Dapat hindi natin yung overnight, OA na sa energy, yung sabi na nilang OA na sa energy, Sige, ate, subukan na dito. Sige, sige, hinga muna tayo. Hiningal ako. Hiningal magpaabot sa bakla. Pamunas. Pamunas po para sa upuan na malinis na pamunas. Ayan, paabot nga ng wipes. Yan. Paabot na yan kanila, na lang. Yan. Ayun, sige po, nanghinga muna tayo, Sige, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kamustahin ang lahat. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Babagsak na rin. Ay, hindi tayo para bumagsak, Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Kamusta ang ating spiritual life? Kamusta yung relasyon natin sa Lord? Okay. Ay, walang sumagot. Na mananatili sa kanya. Amen. Mananatili sa Kanya. Kami nga, diba sa kanta kanina, mananatili sa iyong lilim. Diba? Amen. Hallelujah, Jesus. Sige nga, minsan nga, palampakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, church, ituloy-tuloy na natin na tayo pa yung dadako na sa pagpapasalamat. Ayun. Testimony, Sino first honor for today? Ayan daw sa atin. Nakatingin kasi ako sa kanya. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Hindi, habaan mo. Sige, magkukwento. Ayan, isang mapagpalang umaga po ngayon Amen. sa inyo pong lahat, lalo na sa Lord sa ikatastasan. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Unang-una po sa lahat sa protection niya at sa kalusugan niya sa bawat isa. Tapos, ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi kagabi po, nag-pray po ako na, kasi hindi ko na mag-gets yung nararamdaman ko, like, ang bigat, gano'n. Tapos, di ko alam kung ba't ako gusto kong umiyak kasi may nararamdaman ako na gusto kong iyak pero di ko maintindihan. So, nag-pray ako kay Lord na, Lord, fix mo ako, Lord. Sinusurrender ko sa iyo, Lord. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Then, nagpapasalamat ako sa Lord kasi, ayun, pagising ko kaninang umaga, tunay nga na pinagaan ng Panginoon ng pakiramdam ko. Amen. Nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi nanood ako ng sa Reels and may pinapanood po ako nag-connect yung verse na yun sa naramdaman ko kagabi. Sa Deuteronomy 38 verse 1. Deuteronomy. Chapter 38 verse 1. Basta nakalibig ko po kabisado. Basta connected ko sa nararamdaman. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Nandiyan siya palagi sa anumang problema ko sa mga. And nagpapasalamat ako sa Lord kasi, ayun nga, tunay nga na kapag napapalapit na talaga yung loob mo sa Panginoon, gagawa ng paraan ng demonyo na mapalapit ka sa Kanya rin. So, ayun, siguro isa yun sa mga iniiyak ko rin kagabi. Gusto kong ilabas na iyak talaga kasi
Di ko rin aminado po ako na ayun, medyo na na ako kailan kasi yung, di ba nga sabi ko nga po na habang napapalapit ka talaga sa Lord, yung demonyo gagawa ng ganun, gagawa talaga ng paraan, no, para mapalayo ka ulit sa Panginoon. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Lord, di ba? Kasi, andyan siya, hindi siya papayag na maagaw ako ng demonyo. Maagaw ng demonyo yung, ako, hindi maagaw ako. Ayun. And, pasalamat po ako sa Lord kasi patuloy po na naghahari siya sa akin. Amen. Ayun. Sa kanya po, ay, wait lang. May, Meron pa, gusto ko rin pong magsabi lang po kayo, pastor na sa mamaya na. Alam ko naman po na walang imposible sa Panginoon, no? Di pa pabayaan ng Lord ng bawat isa. Amen. So, sa kanya po ang pinakamataas na papulit pagsambat ko sa sarili. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige nga, pakiulat yung sinabing Julia kung nakikinig kayo. Hindi, joke lang. Hindi, ang ganda ng pinagpasalamat niyo, no, na actually yung niya kanina, yung prayer, yes, topic natin later. De, pero sige, sino po kung sunod na magpapasalamat? Ayan, doon sa ating isa, no? Nakikita ko siya sa gilid ko, nagtataas ang kamay. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni ating isa. Ayan, no. Hindi ako nakapagpasalamat last week, kasi ngayon ko ibubuhos mga hindi ko napagpasalamat last week. Mga ilang minutes ba? Mga basta, ayun. Nagpapasalamat ako sa Lord, unang-una kasi exam week namin. Suspended na. Yes. Kala nyo nakapunto na naman Nag-exam kayo. kami nung Wednesday, tapos holiday nung Thursday, tapos suspended nung Friday. Eh di more time to review. Hindi, kasi nagbababad ako. Alam niyo ba yung Gizmo? Kung alam niyo yung Gizmo. Yun, app yun siya parang sa mga study group. Ayun, nagbabad ako doon para lang makapag-review. Ayun. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung mga summative test so far is pasado naman po lahat. Amen, no? Kung hindi yan pasado, huwag na tayo mag-wish ng mataas na score. Basta pasado. Walang mataas, Walang mataas, walang mababa. Ayun. Kaya nagpapasalamat din ako sa Lord kasi patuloy niya akong binibigyan ng gabay sa mga pang-araw-araw na pagsubok na kinakaharap ng bawat isa. And sana bigyan niya pa ako ng more blessings and syempre tayong lahat na nandito and sa mga nanonood and nakikinig and more blessings to come and sa kanyang pinakamataas na papuring pagsamba at pasasalamat. Amen. Hallelujah, Jesus, diba? More blessings to come daw, pero huwag natin kalimutan ang blesser. Kapag may blessing, huwag kalimutan ang blesser. Kasi karamihan, kapag may blessing, nakakalimutan ang blesser. Yes. Amen po. Sige, sino po kung sunod na magpapasalamat? Ituloy-tuloy natin. Dire-diretso na. Ito na yung mic. Sino unang dito? Then, sige, sinong sunod po? Ayan, top 3 natin si Ate Juanita. Ang galing talaga ng mga kabataan natin. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Juanita. Nagpapasalamat po kay Lord. Ulang-una po sa lahat sa kalusugan po ng bawat isa na araw-araw ko pong pinapipray. At nagpapasalamat po kay Lord sa buhay ko rin po at sa exam po na pasado. Kaso nga lang po, nagulat po ako kasi lahat po ng in-exam namin, isang araw lang po niya pinagawa ng teacher po namin. Hindi po pinaabot ng 2 days, isang 1 day po. Lahat ng exam. Lahat ng exam. Tapos, tinapos po kasi sabi po Ilang wala subject yun? Sabaw. 80 po. Kaya pala one day lang. Kaya late po kami nakauwi. Dapat po yung uwian namin. 11 po. 11:50 po sabi. Pero
pinauwi po kami 12:50. Kaya po hindi po ako nakapagsabay. Sabi ko sasabay po ako kay Ate Jumel, pero hindi po ako nakasabay kasi po 12:50 na po. Tapos, pagkatapos po namin mag-exam noon, nagpa-check po pa po ng 3. Tapos sabi po nila, bukas naman daw po yung checkan yung iba kasi anong oras na. Nasa isip ko po, ay, nagpa-check pa! Sabi ko, uwi na ako. Tapos sabi ko, ang sakit po kasi sa kamay, tapos sakto rin po pag uwi ko nang po, sabi po kay mama na nahihilo na po ako. Tapos, di po ako nakapasok nung isang araw. Kasi po, sa sobrang pagod ko din po sa paglalakad, pagod na rin po ako kaka-exam. Tapos yung math po, talaga yung, nahihilo po ako nun. Pero pasado po ako nun sa lahat po ng in-exam. Kay Lord po talaga yung pinakamataas na papuring pagsambat pa sa salamat. Amen. Pero kung tutusin, dapat bawal yun, di ba? Bakit naman nag-exam ng 8 subjects sa isang araw? Tapos ilang oras yun sa isang subject? Minutes lang. Minutes? 50 minutes? 40. Ilang items? 45 to 50 items naman. Pero grabe ba yun? Dapat for 3 to 4 subjects lang kasi nakaka-grade yun sa mga students. Now, I've been there. Ay, Ano pa yung mga kinukulang sa pencils? diba? Pero ayun, sige. Pero, okay ka na ngayon. Naka-recover na, ano? Hindi na, ano. Yung problem mo ako, trauma naman. Yung subject sa isang araw. Okay ka na. Okay na. Ayun. Amen. Sige, sino po pong sunod na magpapasalamat? Ayun sa ating Jubel daw na nakaputi. Naka-black and white. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Jubel. So ako, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi ilang linggo rin hindi ako nagpasalamat. So, magpapasalamat ako sa power ng Panginoon sa buhay ko. No? Magpapasalamat ako ng una sa lahat sa church na patuloy na ang Lord ang nagsusustain. No? Papasalamat ako sa mga kalusugan na nandito at patuloy na pinapagaling ng Panginoon. No? Nagpapasalamat ako sa buhay ng mga kaluluwa na naririto. No? Na hindi talaga aksidente na napunta ang sa sisters dito. No? Lalo-lalo na ako. Na patuloy na binibigyan at pinapatatag ng Panginoon ang pananampalataya ko sa Kanya. And ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa church na to. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-aaral ko. Nagpapasalamat ako kasi, ayun nga, exam week last week. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi no first day ng exam namin, may isa akong exempted na subject sa exam na yun. Nagpapasalamat ako sa Lord na mukha akong tanga nagre-review na nagsasalita na mag-isa. Yung pala, exempted. Tutulala lang pala. Exempted perfect na yun. Oo. Papasalamat ako kasi sa isang subject, more na ako nakatunganga. Pinalabas ang mga exempted kasi ayun na, grades na po yun. Hindi kayo pinauwi na maaga. Yes, ayun. Tapos, pagsunod ng ibang subject, Kaya pala laki ng ngiti sa niya. kaya, hindi, kasi, second period, pangalawang i-take namin exam, ESP. Mas mataas pa yung math score ko talaga. Sa totoo lang, sa ESP. Don't judge. Ba't magkakabuka kasi, mali yung answer ko. Tinisi yung ayun, may ano pala talaga pag kasunod, ESP. Yun. Pero nagpapasalamat naman ako sa Panginoon, no? Lahat ng nakuha kong score sa mga exam ay pasado at sa kanyang papuri, no? Na lahat ng meron akong knowledge, na wisdom ay nanggagaling sa Panginoon na tunay na siya ang naghahari sa buhay ko at sa mga kabataan na nag-aaral ko. And nagpapasalamat ako sa Panginoon
sa pamilya ko na patuloy na hinihipot yung mga tao na yun. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang papurit magsambat pasasalamat. Amen! Hallelujah. Ang galing naman. Diba? Ano yan? Tawag doon yung ESP. Mas mataas pa yung math score mo kaysa sa ESP test mo. No? Don't judge. Kasi ang ESP subject talaga ay minsan ang mga answer key ay pari-parihas. Diba? Parang malilito ka na lang, hindi mo alam kung anong isasagot mo. Pero I've been there, no? High school talaga, no? ESP, parang ang saya ng high school talaga. Sa ESP subject ka talaga mahihirapan at sa Filipino. Kung ma-realize na di ka Pilipino. Diba? Amen. Sige, sino pa pong sunod na magpapasalamat? Ano? Idire-diretso na natin. Ayun. Kung wala na po ba? Ayun. Sige, kung wala na, no? Tayo po idadako na sa tithes and offering po muna. Mag-tithes and offering po muna tayo. Ayun. Lapit na lang. At iisa yung laptop. Sige po, ano. Mag-tithes and tithes and offering muna tayo. Pag ang signal, wala pa doon hindi na madalang. Pero hindi na siya tumutunog kasi hindi na lata yung lalagyan natin. Ano na siya, malambot na yung lalagyan natin. Sige. Sige po, ano. Isa mo pa. Ano mo? Sa kanila ata. Kanina ba yun? Ayan. Ano na lang, ano. Sige. Ipag-pray po muna natin yung mga kalooban. Ang dami kong hawak na mic, no? Sige, Ate Jobel, thank you. Pray muna natin yung kalooban na yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga kaloob na ito, Panginoon. Dalangin po namin na ang mga kaloob na ito ay magamit po sa iyong gawain. Magamit po sa mga kakailanganin pa ng iyong gawain, Panginoon. Ang dalangin ko po ang mga nakapagbigay. Balikin po sa kanila ng siksik, liga-liga at umaabaw na pagpapala, Panginoon. At yung mga hindi po nakapagbigay, dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo, Lord. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat na lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Bukasan nga natin yung echo. Sige, Ate Isa. Diyan. Parang may hininga ko ba yun? Hininga ko na. Sa ano? Kala ko kasi, oo nga, sa ano nga. Sige, Ate Isa, lagay mo na dyan yung laptop. Ano mo na naman. Mabuti yun. Yan akong pamalit yan. Excuse me. Hanggang ano na yan. Ayan. Sige po. Magandang umaga! Ay, walang gagawin. So, mga magandang umaga. Yes, good morning. Good morning sa ating lahat, ano? Good morning sa kung saan man umaabot ang aking tinig at sa ating mga manonood dyan o kahit recorded ang ating video. Good morning po sa inyong lahat. So kung napapansin ninyo muli, wala ulit si Pastor Vic at wala si Tita Del. Ang dahilan, hindi rin ako sigurado. Ayoko na munang magsalita, ano. Pero, ayun, sige. Pero kahit wala si Pastor Vic at si Tita Dela, na itutuloy natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige. Ayun, thank you, Ate Jobel. Ayun, muli ako ang marito sa inyong harapan, tumatayo para sa ating Panginoon. Muli, pangatlong beses ko na itong, tama ba? Pangatlong beses na, pag-preach siya, maraming salamat sa Panginoon na patuloy niya muli akong ginagamit at patuloy niya pa akong gagamitin para sa gawain ng Lord. Hallelujah. Sige, church, ang topic natin today
is about the pattern of prayer. No? Pattern of prayer. Ano ba yung pattern ng prayer? Sige nga, tanong ko lang na bago tayo magsimula. Paano tayo mag-pray sa Panginoon? Mahaba ba? Maikli ba? Maikli. Maikli pero may Yes. Sige, Kuya Carl. Sa naalala ko sa dati ko sinasamahan na born again Christian din, Mm. pattern sa pag-pray, una kailangan praise mo muna siya, Yes. pagpapatawad, tapos siya ka palang hihiling. Amen. No, yung pattern of prayer, no, may mga narinig na akong mga sagot. Maikli, pero may laman. Sincere, no? Ikaw, ati, sige na lang. Basta ako, pag ako nag-pray, umipikit ako, tapos hinihiling ko sa Lord na maging masaya pa ako sa araw-araw. Amen. Anong inadalos ko ito sa buhay ko. Amen. Kasi minsan mahina ako, minsan malakas ako, pero thank you sa Lord. Dahil hindi niya ako pinababayaan. Basta managig lang tayo sa Diyos. Bibigyan ka tayo ng takas. Amen. No, yung manalig ka sa Diyos at ipag-pray mo yung kalakasan mo sa Lord. Amen yun, no? Ganda ng sinabi ni Lola, no? Ang topic natin today is the pattern of prayer. Sige nga, ate, isa punta ka sa Matthew 6:5. Yan na yun. Scroll ka lang. Verse 5. Ayan. Sige, ate Isa, pakibasa ang Tagalog. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaibabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganito. Amen. No? Itong verse na to, about to sa motive natin sa pagpe-pray sa Panginoon. Motive in prayer natin. Tama yung Matthew 6:5. Sige nga, tanong ko muli sa inyo. Nagpe-pray ba tayo para ma-impress yung mga tao? Nagpe-pray ba tayo para ma-impress ang Lord? Ang Lord? Nagpe-pray ba tayo para sa Lord? Yes. Amen, no? Kasi itong Matthew 6:5, dito tinuturuan tayo kung ano yung dapat at tamang motive natin sa Lord. Na huwag tayong hipokrito. No? Diretsahan na huwag tayong hipokrito na napakahaba ng prayer natin, ang lakas-lakas ng boses natin kapag nagpipray, pero walang laman. Kasi diba yung may mga iba talaga na kung hindi ko po nila lahat, baka ma-misinterpret ng mga ating tagapakinig dyan. Pasensya na po. Hindi ko po nila lahat, baka po ma-misinterpret ninyo. Pero aminin man natin na kung sino pa yung madalas na nagdadasal. Sabihin man natin na nagbabanal-banalan. Minsan yun yung mga prayer na walang laman. Diba? Kasi tunay nga naman talaga na walang banal sa harap ng Panginoon. Siya lang. Banal ka ba, Ate Jubel? Hindi. Banal ba ako? Hindi rin. Diba? Walang banal sa mundo ko. No? Kaya bakit tayo magpapakahipokrito sa pagpe-pray sa Panginoon? Bakit natin siya kailangan gulahin? No, bakit natin kailangan ng mahabang linyahan sa pagpe-pray sa Panginoon? Ang gusto ng Lord yung maikli pero sincere. Yung nasa puso, yung may laman, sabi nga ni Ate Jubel kanina, no? Kaya, wag tayong nagpapakahipokrito, ano bang other term ng hipokrito? Pagpapanggap. Tama ba yung pagpapanggap? Huwag tayong magpapagpanggap sa harap ng Panginoon. Diba? Kapag nagkasala kayo, mag-pray mo sa Lord, Lord, nagkasala ako. Lord, may nagawa akong mali. At yun yung pinapakinggan ng Lord. Kasi wala naman tayong maitatago sa Diyos. Totoo. Wala tayong matatago sa Lord. Kahit na nagpe-pray ka dyan, na iba yung lumalabas sa bibig mo, at iba rin yung nasa puso mo, ilawan ng puso mo, nakikita ng Lord yan.
Alam ng Lord yan, hindi ka pa nagsasalita. Di ba? Huwag nating gawing dahilan na kaya tayo nagpipray kasi gusto tayo mapuri ng ibang tao. Kasi lang galing niya mag-pray. Gusto ko rin ng ganyan. Di ba karamihan ganun eh. Ang galing niya mag-pray kasi minsan pa nga kinakabahan kapag mag-pray kasi hindi po ako magaling mag-pray. Ganon. Hindi dapat ganon. Kasi wala siya sa kung sinong magaling sa pag-pray at wala siya sa haba ng prayer. Kung ano yung nasa laman talaga ng puso ko at kung gaano ka kasincere sa pagpipray sa Panginoon, Kaya yung simpleng prayer lang natin, naririnig talaga ng Lord. Totoo yun. Kaya si Ate Julia, yung kanina yung sinabi niya, yung sinabi ko na, Lord, sinusurrender ko na sa'yo. Pinag-pray niya yung gano'n. May agad yun sa Lord, kasi narinig niya yung anak niya na sinurrender na lahat sa kanya. Ganun ang, wag tayong tawagan, wag natin bolahin ng Panginoon. Kasi alam ng Lord kapag binobola natin siya. Ayaw ni Lord nang binobola siya, ang galit ang Lord sa ganun. Wag natin siyang eme-emehin. Kumbaga parang mga huwag natin siyang eme-emehin. Di ba? Kasi kasi nakakatakot kapag Lord ang ginanon mo. May balik talaga sa'yo kapag binobola mo ang Lord kung yung prayer mo talaga na iba yung prayer mo sa nilalaman ng puso mo. Huwag tayong ganun. Iwasan natin yung ganun po na magpaka-hipokrito sa prayer ng Lord. Alamin natin kung anong motive natin sa pagpipray. Kung ano ba yung dahilan bakit tayo nagpipray. Ano ba yung dapat nating ipagpray. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Sige, church. Katulad yan nung tawag doon nung nasa Matthew 23, verse 5. Sige, Ate Isa, basahin lang natin ng onte. Matthew 23, verse 5. Pero babalik din tayo dyan. Tatapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makakita ng mga tao. Sapagkat nangagpapalad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Amen. Diba, itong verse na to, karugtong siya dun sa Matthew 6:5. Sabi nga na, do not serve or appear spiritual just to impress others. Kung ang dahilan lang natin ay ma-impress ang iba, ang mga tao sa paligid natin, kaya tayo nagpupuri, kaya tayo kumakanta, kaya tayo gusto natin magaling tayo mag-pray, ay kaya lang yun ang motive natin, yun ang gusto natin, na gusto tayo mapuri ng iba. Kapag napuri ng iba, amen, glory to God. Pero wag lalaki ang ulo. Wag tayong, hindi porket napuri, hindi porket nasawihan na, uy, ang galing mo naman, ang galing mo mag-pray, ang galing mo kumanta, ang galing mo magpa-awit, ang galing mo sa church, ang galing mo mag-preach. Wag tayong lalaki ang ulo. Palagi pa rin dapat tayong magpapakumbaba sa Panginoon. Na wag tayong malaki sa Kanya. Nakakatakot magmalaki sa Panginoon. Baka bigla tayong ibagsak. Sa totoo lang. Baka bigla tayong ibagsak talaga ng Lord. Ay, baka bigla tayong kidlatin dito. Kapag ang init-init kanina. At baka bigla tayong kidlatin ng Lord kapag nagmataas tayo sa Kanya. Kaya, practicein natin yung maging mapagpakumbaba. Practicein natin yung motive natin sa prayer. Amen po ba? Hallelujah, Jesus na palagi dapat tayong magpapakumbaba sa ibang tao man o kung kanino man, palagi tayong magpapakumbaba. Amen, hallelujah, Jesus. Sige, punta tayo sa second verse, Matthew 6:6. Dun ulit at isa.
chapter 6, verse 6. Sige, Ate Isa. Datapwat ikaw. Pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Ganda yan. Itong prayer natin, na sinabi nga na the right place and posture in prayer. Diba sabi nga sa Tagalog, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Sige, katulad ng tanong ko kanina, saan tayo madalas mag-pray sa loob ng bahay natin? Sige, saan tayo madalas mag-pray sa loob ng bahay natin? Ako ang lagi kong pray. Halimbawa, dito yung aking higaan. Pag ako nakaupo kong ganyan, nagpipray na ako sa kanya. Sabi ko, Lord, ako na lang ang bahala. Amen. Kasi kahit kaunting dasal, hindi na kailangan yung mahaba pang mga dasal eh. Kasi ano pa ang Lord dun eh. Kailangan yung kung humingi ka talaga yung taimtim sa kalooban mo na yun ang gusto mo. Amen. Na natawag doon na tulga ng sanab si Lola, ang sabi niya sa higaan sa kwarto. Yun ang, kumbaga parang place niya para kausapin ng Panginoon. Kumbaga parang tawag doon, place niya para kausapin ng Lord. Kasi di ba kapag ang prayer, it's between you and God. So, dapat sa inyong dalawa lang yun. So, sige nga, more sagot, no? Saan tayo madalas mag-pray? CR. Yes. Totoo yun, CR. CR. Kahit siya naman. Pero okay sa ano ba, diba? Pero may minsan talaga sa atin, may mga karamihan, kahit ako rin, sa CR talaga eh. CR or kwarto lang. Ganun, lalo na kapag sa gabi, tas tahimik na ang yung paligid mo. Doon masarap kausapin ng Panginoon eh, no? Kasi doon mo nararamdaman ng Lord, no? Sa katahimikan. Sa madaling araw, yes, totoo yun. Kahit ako rin sa CR. No? Kasi etong verse kasi na to, kapag nagpipray daw tayo, parang kailangan natin ng secret place para kausapin ng Panginoon. Para maging undivided yung attention natin. Kasi ang hirap mag-pray kapag distracted ka. Walang power. Diba? Kapag kapag may naririnig kang iba, tapos nagpipray ka, hindi mo alam kung itutuloy mo yung prayer mo o yung makikinig ka dun sa naririnig mo. Diba? Nakaka-distract siya kapag nagpipray. Kaya, i-practice natin yung pagpipray natin na ang Lord lang ang kinakausap natin at hindi dapat nakahati yung attention natin sa ibang bagay. No? Dapat focus tayo sa Lord. Focus tayo sa prayer natin sa Kanya. Kasi sabi nga kapag nag-pray tayo sa Kanya ng sincere, tsaka may sagot agad. Hindi man material na bagay, pero yung peace, yung answer niya. Kasi di ba minsan paano ba sumagot ang Lord sa prayer ninyo? Di ba kadalasan may binibigay siyang sign? Sign na hindi natin, minsan sign pa nga yun na hindi natin alam na yun na pala yung binigay niya. Hindi lang natin na ramdaman, hindi lang natin nakita. Pero may mga ganong, tawag doon, ginagawa ang Lord, no? Yung mga sign na, yung mga small things na sagot na hindi natin alam na sagot na pala ng Lord sa pinag-pray natin. Yun ang dapat tayo i-practice natin na ang prayer dapat natin it's between you and God lang. At hindi dapat nahati yung attention natin sa pagpipray natin sa Panginoon. At wala dapat kahati ang Lord sa pagpipray natin sa Kanya. Dahil ayaw ng Lord ng may kahati. No? Gusto ng Lord full focus tayo sa Kanya. Fully focus tayo sa Kanya.
Amen po ba? Sige, ate, sabunta ka nga sa 2 Kings 4:33. Second Kings 4:33. Garutong din yan dyan. Ayan. Siya'y pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon. Amen. Siya'y pumasok. Sino ba itong siya na tinutukoy? No, si Elisha. Sabi nga na, practicein natin to katulad ng ginawa niya. Na pumasok siya sa isang kwarto, sa isang lugar lang, para mag-pray at doon manalangin para sa ating Panginoon. No, ang sarap kaya sa pakiramdam kapag yung nagpe-pray ka sa Lord, tapos alam mo, naramdam mo yung presensya niya. Na alam mo nakikinig siya. Na ang sarap sa pakiramdam ng ganun na minsan kapag nagpe-pray tayo, naiiyak na lang kasi, Lord, ramdam kita. O kaya kailangan natin ng, alam mo yun, ng lugar talaga. Hindi naman specific na kailangan sa kwarto talaga. Di ba karamihan nga sa atin sa CR daw. Minsan sa sala, sa kwarto. Ugaliin lang natin na may place tayo. May lugar tayo. No? Para sa pagpipray sa Panginoon. Kasi doon tayo mas nakaka-focus nang hindi nahati ang oras natin sa ibang bagay na naririnig natin sa ating mga paligid po. So, i-practice natin siya. No? Hallelujah. Sige, church. At isa, balik ka sa Matthew 6, verse 7 na tayo. Ang ganda ng topic natin today, the pattern of prayer. Yung una, kailangan yung motive natin sa prayer. Pangalawa, yung right place and posture in prayer natin. Yun ang pangalawa. Matthew 6, verse 7. Sige, Ate Isa. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Diba? Ito pangatlo, the right simplicity in prayer. Gusto ni Lord ng simpleng prayer lang. Ayaw ni Lord ng repetitive na prayer. Yung paulit-ulit. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niya ng prayer na wala namang kabuluhan. Wala namang sense. Walang laman. Ayaw ni Lord ng ganon. Kasi, di ba, tawag doon, minsan nga kung ano pa yung pinakamaikling prayer, na Lord, help me. Lord, sustain me. Lord, ingatan niyo po ako. Lord, protektahan niyo po ako. Yun yung prayer na gusto ng Lord at yun yung prayer na direkta sa Panginoon. Yes. Totoo. Ayaw ni Lord ng ganun-ganun. Gusto ni Lord kapag may pinag-pray ka sa Kanya diretsyon, sabihin mo kung anong gusto mo. Nakikinig ang Lord eh. Huwag mo nang bulahin ng Lord na, Lord, kasi ganito po, ganito, ganyan, pwede po bang ganito, ganyan. Diretsyon na. Bubulahin mo pa ang Lord. Hindi naman, yan. Diba? Hindi mo naman jowa yan para bulahin, Diba? Huwag natin bulahin ng Lord. Iwasan natin yung gano'n na repetitive prayer. Huwag tayong, kumbaga kapag nagpipray tayo sa Kanya, huwag tayong pasikot-sikot. Di mo alam kung palit, pa-right, pa-atras, o dadiretso ka sa prayer mo. Iwasan natin yung gano'n. Kasi ang Lord gusto niya yung thoughtful na prayer, yung sincere na prayer. Yun ang gusto ng Lord. Nag-pray ka nga, hindi ka naman sincere, paano sasagutin? Nag-pray ka nga, binola mo naman ng Lord, sige, paano ka nga sasagutin? Di ba? Pansinin natin yan. Kapag may hiniling tayo sa Lord, kapag may nag-pray tayo sa Lord, yung simpleng prayer natin, na umabot man na 5 words lang, ay naririnig ng Lord yan. Minsan kasi yun pa yung powerful eh.
Kapag alam talaga ng Lord na sincere ka, thoughtful ka sa prayer mo, no? Yun ang pinapakinggan niya. No, kaya iwasan natin yung gano'n, no? Oo. Totoo. No, na yun nga, yung katulad ka ng sinabi ni Mama, no? Maisingit ko lang na ang prayer niya, no, na ipag-pray ako kasi gusto ko pang makasama yung mga anak ko. Doon pa lang narinig na ng Lord eh. May pitik na. No? Na hindi mo na kailangan ng mahabang linya, hindi mo na kailangan ano ba talaga, minsan kasi malilito pa si Lord sa'yo, ano ba talaga saan ka ba talaga papunta? Saan ba talaga papunta yung prayer mo? Diretsuhin mo ako, ganon. Ganon ang gusto ng Lord. Yung prayer na sincere, yung prayer na thoughtful, yung prayer na may laman. Na kahit maikli, kahit 1 sentence yan, 2 sentence yan, kahit na ilang words lang, hindi na kailangan mahaba. Yes, totoo. Wala sa ano yan eh. Kumbaga, wala siya sa kahabaan ng prayer. Nandun siya sa kung gaano makasincere. Ako, aminin ko dati, talaga before, kala ko kapag mahaba ang prayer mo sa Lord, doon lang pinapakinggan ng Lord yung prayer mo. O mali ako ngayong lumalalim ang relasyon ko sa Lord. Ay, hindi po pala dapat gano'n. Guilty rin ako, no, na gano'n din ang, kumbaga parang thinking ko before. Ay, guilty rin ako. Ay, hindi pala. Dapat pala ganito. Basta alam ng Lord na sincere ka. No? So, tumbukin na, totoo. Huwag nang pasikot-sikot. Ayaw ni Lord ng gano'n. Para mo namang dinaan si Lord sa daan na, tawag doon, hindi mo alam kung zigzag, lubak, wag gano'n, no? Isipin natin na, tawag doon yung prayer natin, isipin natin siyang matuwid na daan lang. Walang lubak, walang zigzag. Parang tawag doon, expressway. Yes. Dire-diretso lang, para may patutunguhan. Amen. Hallelujah, Jesus. So, ganun dapat. Pangatlo, the right simplicity in prayer. Gusto ni Lord ng simpleng prayer, pero may naman. Ganun ang Lord. Sige, punta po tayo sa Matthew 6, verse 8. Ayan, Ate Isa, sige. Huwag na kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa Kanya. Amen. Diba sabi nga, the right confidence in prayer. Ayan, no? Sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ang ganda, no, na itong prayer na to, the right confidence in prayer, dapat daw may tayo, confidence tayo sa pag-pray. Confident dapat tayo mag-pray sa Panginoon. Kasi kadalasan talaga, hindi ka pa nagpe-pray sa Lord, pero alam niya na kung ano yung gusto mong hilingin. Oo. Wala ang tawag doon yung alam na ng Lord kung ano yung laman ng puso mo, hindi ka pa nagsasalita. Minsan nga, di ba kapag nagpe-pray, minsan iniiyak na lang natin. Pero alam ng Lord kung ano yung iniiyak natin, kung ano yung gusto natin. Alam ng Lord kung ano yung gusto natin mangyari. Kung ano yung prayer na nilalaman ng puso natin. Minsan yung mga unspoken prayers natin, hindi natin masabi by words, pero naiiyak natin na alam natin na Lord, ito yung gusto ko, hindi ko lang po masabi. Naririnig ng Lord. Diba? Lahat ng mga unspoken prayers natin sa Kanya, tututunay nga na proven and tested ko rin po na naririnig ng Panginoon yun. Dapat tayo daw may kumbaga yung confident tayo na naririnig ng Panginoon yung prayer natin. Dapat may pananampalataya tayo sa Kanya. Kasi hindi naman natin kailangan tawag doon, yun ang Tagalog ng persuade. Ano yun? Nakalimutan. Basta,
Hindi, anong Tagalog na eh? Persuade. Persuade. Parang ganon, no? Parang ganon, no? Ang lalim, no? Himuki, hikayat. Ayun. Hikayati. Huwag daw nating iwasan natin na i-persuade yung Panginoon na, Lord, ito yung gusto ko, Lord, ibigay mo na. Kailangan lang nating mag-trust sa Kanya. Kailangan nating magtiwala sa Kanya. Oh, diba? May background music ako. Kailangan lang nating manampalataya sa Kanya na naririnig niya yung prayer natin. Na alam niya kung ano yung nasa puso natin, na kahit unspoken prayer man yan, manampalataya sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya na siya ang gumagawa ng paraan. Siya ang kumikilos sa mga buhay natin at sa mga prayer natin, sa mga unspoken prayer din natin. Siya lang naman ang kumbaga parang yun lang yung yun yung kailangan nating i-practice, no? Na tawag doon yung pagtitiwala sa Kanya sa mga prayer natin, no? Yung lahat ng burdens natin, no, lahat ng mga hinanakit natin sa buhay, lahat ng problema natin, alam ng Lord yan. At ang Lord ang gumagawa ng paraan. Ang Lord ang kumikilos para maayos tayong lahat, para tayo tawag doon, para mapagtibay yung mga loob natin. Oo, totoo. Minsan kasi kadalasan kung ano pa yung mga burdens natin, yun pa yung mga nagpapatatag sa atin eh. Titignan ka talaga ng Lord kung hanggang saan ka. No, kaya ugaliin natin yung tawag din yung pagtitiwala natin sa Lord. No, na alam niya kung ano yung kailangan natin. Alam niya yung laman ng puso natin. Katulad na lang nung sa 1 Kings 8:28. Sige nga, Ate Isa, pakibasa. 1 Kings 8:28. Yes. Gayon may iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang pamangkin. O Panginoon kong Diyos, nadinggin ang daing at dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo sa araw na ito. Amen. Ang nag-pray dito, itong prayer na to kay Solomon siya. No, yung prayer niya na yung prayer niya na asking God to listen to His plea. Ito yung i-practice natin, no? Katulad ng ginawa ni Solomon na mag-pray tayo sa Panginoon na dinggin niya yung mga panalangin natin. Pero hindi naman natin, kumbaga parang ang prayer kasi hindi siya yung tawag doon, yung kadalasan na, sorry po, yung sa mga, di ba, hindi naman kapag sinabing prayer, dapat ganun. Yung kinakabisado, yun, natumbok ni Mama, yung kinakabisado. Totoo. Kumbaga, hindi ganun ang prayer. Patuloy natin i-practice yung prayer na sincere, thoughtful, may laman, hindi repetitive, hindi pa ulit-ulit. May confident dapat tayo sa Kanya kapag nagpe-pray. Yun ang patuloy natin i-practice sa araw-araw, no? Natin siya, kapag nasa bahay tayo, pray tayo sa Lord. Magtiwala tayo sa Kanya na naririnig niya yung dalangin natin, yung prayer natin. Kasi minsan ang sagot ng Lord, kapag nagpe-pray tayo, di ba minsan ngitay sign? Minsan mga sagot ng Lord, yes, no, wait. Di ba tatlo lang yan, yes, no, wait. Tatlo lang yung mga sagot ng Lord. Minsan kasi, kapag nag-pray tayo, minsan
nag-pray tayo sa Lord, tapos sumagot ang Lord ng yes. Pero akala natin yun na. Pero pinaramdam lang pala ng Lord yun. Di ba? May minsan, may mga ganun tayong prayer, di ba, na ay, pinapray ko kasi to sa Lord. So, alam ko na sa akin na to. Ganon. Pero hindi pala. Di ba? Na akala natin yun na yun, pero hindi pala. Kumbaga parang pinaramdam lang sa atin ng Lord. Meron din naman tayong prayer na kapag ayaw talaga ng Lord, ayaw niya. No? Parang gagawa at gagawa talaga siya ng paraan para lang hindi mangyari yung prayer mo na yun. Meron din tayong mga prayer na wait, sabi ng Lord. Kumbaga parang, ito yung prayer, yung mga prayer natin na Lord, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Lord, gusto ko pong magkaroon ng magandang trabaho. Yun yung prayer, yun yung mga sagot ng Lord na wait lang. Diba? Kasi, yun yung mga gusto natin na kailangan ng proseso. By process siya. Kaya, ang sagot minsan ng Lord, wait lang, pero mangyayari yan. Makakapagtapos ka ng pag-aaral. Makakapagtrabaho ka ng gusto mong trabaho, ng magandang trabaho. No? Yun yung mga kadalasan talaga sagot ng Panginoon. Yes, no, at wait. No, kaya dapat iwasan din natin na kapag hindi sinagot ng Lord ang ating prayer, huwag tayong magtampo. Aminin. Meron karamihan sa atin, kahit ako po mismo, guilty, na kapag nag-pray sa Lord, tapos hindi sinagot, nagtatampo. Minsan may tanong ka pa dyan, Lord, bakit hindi mo sinagot? Lord, bakit hindi ganito? Hindi natin kailangan pasyonin ng Panginoon. Ang gawin natin, kung ano yung kalooban. Yes, kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun ang tanggapin. Yung kalooban sa'yo. Totoo yung God's will na, no? Tsaka yung tiwala natin sa Kanya. Yes. Huwag tayong iwasan natin na kine-question natin ang Lord. Nakakatakot question ng Lord, sa totoo lang. Kung hindi man sinagot ng Lord yung mga prayer natin, kasi alam kasi ng Lord na may mas maganda pa siyang ibibigay. Na may mas better pa siyang ibibigay. Hindi porket hindi sinagot ng Lord ay hindi nawala na. Hinahanda ka lang ng Lord sa mas better. Kumbaga, ayaw ng Lord na nandyan ka. Kasi alam ng Lord alam ng Lord na hindi siya makakabuti sa'yo. So, aalisin ka ng Lord sa sitwasyon na yun. Doon sa, hindi ibibigay ng Lord yung prayer mo na yun. Kasi may mas hinahanda pa siyang mas better sa'yo. Yung mas magandang plano talaga ng Lord. Yun yung the best no? Yung plano talaga ng Lord, hindi yung plano natin. Amen, no? Hallelujah. Kaya yung, lagi natin tatandaan yung pattern ng prayer. Lagi natin iisipin yung motive natin sa Lord. Lagi natin tatanong bago tayo mag-pray, no? Ano bang dahilan? Ba't ako nagpe-pray? Ano bang motivation ano bang motive yung gusto ko, bakit ako nagpe-pray, no? Palagi natin tatanong sa sarili niya. Tapos yung maglaan tayo ng oras, ng lugar, para sa pagpe-pray sa Panginoon. Pangalawa, no, yung right place natin sa pagpe-pray sa Lord. Yung pangatlo, yung sinseridad at yung simplicity natin sa pagpe-pray sa Panginoon. Kahit sa pinakasimpleng prayer pa yan na ipagpe-pray mo, ipag-pray natin sa Lord. At pang-apat, yung confidence natin sa Panginoon. Yung tiwala na meron tayo sa Lord kapag nagpe-pray tayo. Yun yung palagi natin i-practice. No? Amen po ba? Hallelujah. Sige, kaya nga, may mga iiwan lang akong questions, no, sa inyo. Hindi nyo siya kailangan sagutin today. Gusto kong sagutin nyo siya sa sarili nyo lang. Yung tanong na, are we praying to impress others or to speak with the Father? Do we have a secret place where God meets us
Is our prayer time personal and sincere? Personal ba at sincere ang prayer natin? At yung question na, do we think we need to impress God with our words? Or do we trust Him that He hears us because He loves us? Sige, pag nilay-nilayan natin yung question na yun, hindi niya siya kailangan sagutin. Sagutin natin siya sa ating mga sarili, no? Na, bakit ako nagpe-pray? Ano ba yung prayer na nilalaman ng puso ko? No? Ganun ang i-practice natin. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. So, yun ang i-practice natin na yung pattern ng pagpe-pray natin. Huwag dapat repetitive at dapat sincere. No, huwag natin walahin ang Lord. Sige, amen po. Sige nga minsan nga palapakan nga muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Na tawag doon, na naitawid muli ang ating Sunday na ito. Na tawag doon, ng matiwasay, ng matagumpay. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Sige, church, tayo po ay, tayo po ito dapat na sa, yun? Commercial po, sorry. Okay, sige. Communion na tayo. Sige, pasensya na, naka-Skyflix tayo today. Wala na kasi tayong, Ostia. Yes ba ang pakibasa na Ate Isa habang dinidistribute, no? 24. At nang siya ay nakapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Amen. Sige, At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Amen. Sige, kainin na natin ang katawan ni Kristo sa anyong biscuit, Skyflakes. Sige, 1, 2, 3. Amen. At inumin na rin natin ang dugo ni Kristo sa katawang grape juice. Amen. 1, 2, 3. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, thank you, Ate Jobel. Pakilagay na lang siya. Sige, no. Itong umagang ito, no, tayo'y manalangin, no, para sa mga taong wala dito. Tayo'y manalangin, no, sa pagtatapos na rin ng ating gawain ngayong umaga, no. Sige po, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa umagang ito dahil tunay nga, Panginoon, na muli pong nagtapos ang iyong gawain na may katagumpayan, na may natutunan na naman po kami panibagong mensahe niyo po, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, ang mga taong wala dito, Panginoon,
Tunay nga, Lord, na ikaw po ang magsustain sa kanila, lalong-lalo na po kay Pastor Vic at kay Tita Del na wala po ngayong araw na ito. Dahil tunay nga, Panginoon, na alam po namin na ikaw po ang bahala sa kanila, na ikaw po ang nagpapalakas kay Pastor Vic ngayong araw na ito. At ikaw ang nagsusustain sa kanya, Panginoon. Nalangin namin, Panginoon, ang gabay para sa kanila, ang proteksyon para sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na sa oras na ito, nilalangin namin na igawan niyo po ang iyong makapangyarihang kamay kay Pastor Vic at pagalingin kung ano man po ang nararamdaman niyang sakit ngayong araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Tunay nga, Lord, na ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang great healer, Panginoon. Ikaw po ang great healer namin. Ikaw po ang great healer ni Pastor Vic ngayong araw na ito. Dahil tunay nga, Lord, ikaw lamang po ang makakapagpagaling ng mga karamdaman namin. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na dalangin din namin, Panginoon, ang church na ito, ang iyong gawain. Tunay nga, Lord, na umulan, umaraw, magtutuloy at magtutuloy pa rin kami para sa iyo, Panginoon, sa iyong gawain. Dahil tunay nga, Panginoon, na kami po'y umaawit, kami po'y sumasamba, kami po'y nagpupuri sa iyo, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang dahilan kung bakit pa rin kami nandirito, na ikaw pa rin po ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. At maraming salamat din, Lord, sa patuloy na pagbibigay lakas sa church na ito sa iyong gawain. Dahil tunay nga, Panginoon, na ang pundasyon ng church na ito ay ikaw po. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, ikaw na po ang bahala sa pang-araw-araw namin. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan niyo po yung mga kasamahan namin sa church na ito, yung mga mahal po namin wala sa buhay, yung mga mahal po namin sa buhay na wala po dito ngayon, Panginoon. Na po namin, Panginoon, na ikaw po ang gumagabay sa kanila at ikaw po ang nagpo-protekta sa kanila. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Now, yung pakpakan nga muna natin ang ating Panginoon. Yung pinakamataas at pinakamalakas na ating palakpak mo. Amen. Sige nga mga God is good. Grabe! Grabe! God is Amen. good! Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon po. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, church, dito na po nagtatapos ang ating gawain ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Wala man dito si Pastor Vic at si Tita Del, no? Pero alam natin na ang Panginoon ang nagagabay sa kanila. Yun ang ipag-pray natin, ang kalusugan ng ating pastor at ni Tita Del sa araw-araw. Sige, ayun, muli maraming salamat sa Panginoon at nagtagumpay na naman ang kanyang gawain ngayong umaga. Tunay nga na walang makadadaig sa kanya, sa kanyang gawain, at magtutuloy pa rin tayo. Sige, palakpakan muna natin muli ang ating Panginoon. Ayun. Sige, maraming salamat po. Announcement lang bago natin i-end yung record. Next week po siguro, hindi pa sigurado kung dito tayo ulit or baka hindi natin tayo sigurado, pero hintay-hintay na lang tayo sa announcement ng ating GC. Ayun, muli, maraming salamat at bye-bye. Bye-bye na kayo sa camera natin, exposure din po, ayan, para diba may, tayo, memories, yes, memories. At isa, sige nga pa kayo, Bye-bye!